Bigla niyang napagtanto na ang pilay na pulubi sa kanto kanina ay ang kanyang boxer na kasintahan na nawala ng 2 taon at siya hindi niya nakilala. Parang baliw siyang tumakbo palabas, patungo sa daang pinagmulan, ngunit kahit pahanapin niya, hindi na niya nakita ang pamilyar na anino. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang hindi makita ang pinakamamahal na tao. Ang bawat suntok sa dibdib, parang ginagawang siik, napaka-desperate at nakakasakal. Nagkakilala sila ay sa isang security booth sa maulang gabi. Ang lalaki ay nakatutok sa boxing match, bigla na lang binuksan ng isang hindi kilalang babae ang pinto. Umupo siya na parang sanay na at ibinigay lahat ng bagay sa bulsa niya. Nalito ang lalaki, ngunit agad niyang napansin na ang mata ng babae ay nakatuon sa harap habang nagsasalita. Bulag pala ang babae. Sino ka? Nasaan si Lolo? Hindi na siya magtatrabaho ngayon. Medyo nalungkot ang babae at inilahad na dati siyang pumupunta rito para makasama si Lolo. Habang nagsasalita ay kinuha niya ang pagkain at muling inilagay sa bulsa. Pagkatapos humingi ng paumanhin, nahihiyang hinawakan niya ang batok at agad tumayo para umalis. Ngunit iba ang plano ng langit, mas lumakas ang ulan at humadlang sa mga hakbang. Nakita ng lalaki ang babaeng nakatayo sa labas ng bintana. Medyo nag-alinlangan at lumapit para anyayahan siyang bumalik sa security booth. Nilipat ang channel sa gusto ng babae. Hindi sinasadyang lumingon, ang malinis at matamis na ngiti ay pumasok sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, natuwa siyang nakatitig, hanggang sa mukhang naramdaman nito, kaya nagpanik siyang umiwas ng tingin. Humina ang ulan. Bago umalis ang babae, ibinigay niya ang sariling ginawang seaweed roll sa lalaki at pinaalala na alagaan ang night-blooming jasmine sa sulok. Hindi nagsalita ang lalaki sa kanyang basag at madilim na buhay. Unang beses nagkaroon ng pag-asa at liwanag. Nang gabing iyon, kinain ng lalaki ang seaweed roll at hindi nakalimutang ibahagi sa tanging kasama niyang maliit na pagong. At para kay Jung Ihwa ang security booth na iyon ay silungan din. Dahil sa kanyang magandang mukha, madalas siyang hinahawakan ng boss at para sa ikabubuhay, wala siyang choice kundi magtiis. Ang dating matandang lolo at ang ihi sa security booth, ang tanging paraan niya para maging okay ang loob. Ngayon kahit umalis na ang matandang lolo, pero bilang isang bulag na tao, naramdaman pa rin niya na ang lalaking iyon ay walang masamang intensyon. Kaya kinabukasan ng gabi, muli silang magkasama. Pwede bang buksan ang pinto? Pasensya na napaka-sensitive ng ilong ko. Binuksan ni Chulmin ang pinto, nakita niya ang babaeng huminga ng malalim at binuksan ang kabilang bintana. Kaya sa ilalim ng mesa, ang pawis na paa na nakasuot ng medyas ay tahimik na ipinasok sa sapatos. Siya na hindi sanay mag-alaga sa sarili, unang beses na naging conscious sa kanyang itsura. Habang sumasagot sa mga tanong ng babae, hindi niya namalaya na umikot ang kanyang mga paa, ngunit nanatili pa rin ang masamang amoy, kaya lumabas siya at maingat na naglinis muli. Bago maghiwalay, ibinalik niya ang lunchbox sa babae at nagbigay rin ng ilang pirasong pear. Hinugasan mo ba? Nalinis mo na ba? Ano? Kailangan hugasan ang pear tapos kainin agad. Masaya ang babae at iniabot ang kamay para magpasalamat. Ngunit nakita niya ang maputi at makinis na kamay, si Chulmin ay hindi sumagot kaagad. Hanggang sa nagpaalala ang babae, sa kanya nag-atubiling iniabot ang kamay. Nang maghawakan ang mga kamay, kakaibang matigas na texture, na-curious ang babae. Anong trabaho mo dati? Binawi ang kamay, naging tahimik si Chulmin at hindi sumagot sa tanong. Hindi rin ito pinansin ng babae dahil bawat tao ay may sariling sikreto. Tulad ng dati, ang aksidente ng mga magulang, kapag may pinahahalagahan, laging naaalala ang bawat salita nila. Mula noon, nagpalit si Chulmin ng bagong sapatos at tinukoy ang oras ng pag-uwi ng babae. Maaga nang nagpailaw sa security booth, pinagpag din ang damit para masiguro na sapat na malinis ang hangin. Pagkatapos nito, pipikit siya at maingat na nakikinig sa lahat ng tunog sa paligid. Hanggang sa marinig ang tunog ng white cane na tumutuktok sa lupa, ang kanyang mga labi ay napapangiti. Sa ilang pagkakataon naging malapit sila sa isa't isa. Tinatanong siya kung gwapo siya at binabahagi ang mga emosyon. Sa maliit na security booth na ito, tahimik ang dalawang may malungkot na puso, dahan-dahang naging malapit sa isa't isa. Nang tapos na ang sisi ngayong araw, naghahandang umuwi si Jung Ihwa, ngunit nagulat siya sa biglaang tunog ng busina sa likod at nasagi sa tabi ng bote ng alak. Mabilis na lumapit si Chulmin, takot na masugatan ang daliri niya. Ngunit ang aksidenteng ito ay naging sanhi ng pag-sprain sa ankle ni Jung Ihwa. Nahirapan si Chulmin, ibinigay niya ang trabaho sa iba at agad dinala si Jung Ihwa sa hospital. Pagkatapos ng pangyayaring ito, naging bukas na ang loob ni Jung Ihwa kay Chulmin. Simula nang mamatay ang mga magulang, ang ganyang pakikipag-alaga at pagmamahal ay nakalimutan niya ng matagal na. Habang pauwi, sumusunod si Jung Ihwa kay Chulmin na ika-ika. Ang sakit mula sa paa ay nagpahirap sa paglalakad niya. Maaari kitang pasanin. Magsisisi ka.
Okay lang umakyat ka. Hindi tumanggi si Jung Ihwa. Iniabot lang ang kanang kamay para hanapin ang posisyon ni Chulmin at pagkatapos ay tinungtong sa balikat at yumuko sa matigas na likod. Ang dilaw na ilaw ng poste ay inilawan sila. Naglalarawan sa isang lalaking hingal na hingal at sa likod ang masayang mukha na puno ng ngiti. Pero may isa pang aksidente, ang walang katapusang hagdan tila mas tumaas pa. Nang makarating sa pinto, si Chulmin ay ubod ng pagod na. Pagkatapos ng kaunting pahinga, pumunta siya sa loob at nahanap ang dahilan ng pagkakabarado ng kanal. Kinuha ang bagay, yun pala ay underwear ng babae. Agad na kinuha ni Jung Ihwa at nahihiyang nagsalita ng hindi maayos. Bago umalis, naglabas si Jung Ihwa ng 2 concert ticket at sinubukang magtanong. Concert ticket, isama mo ang kaibigan. Hindi na kailangan, hindi ko naiintindihan ang musika at wala ring kasama. Gusto mo bang samahan kita? Paglabas sa kwarto, hindi na nakontrol ni Chulmin ang tuwa. Masayang tumakbo pababa ng hagdan, nakalimutan na ang nanghihina pa ring mga binti kanina. At si Jung Ihwa ay ganun din, sa unang opisyal na date nilang dalawa, puno ng pag-asa. Ang babae ay nagpaganda para sa taong gusto, kahit hindi makakita, pumunta pa rin si Jung Ihwa sa salon at nagpagupit ng maganda. Maingat siyang pumili ng dress at nag-makeup pa bago umalis. Pagbukas ng pinto, matagal nang naghihintay si Chulmin. Nang makita ang bagong gupit ni Jung Ihwa, natigilan siya, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Sa ilalim ng musika, hindi umalis ang tingin ni Chulmin kay Jung Ihwa. Bilang ulila, unang beses niyang naramdaman ang blessing ng langit na nagbigay sa kanya ng ganitong babae. Sa restaurant, maraming kwento ni Jung Ihwa tungkol sa sarili dati, pero nang hindi sinasadyang napag-usapan ang mga magulang, sa mga mata niya ay lumitaw ang hindi nahalata na lungkot. Nakita ni Chulmin at hindi na nagtanong, "Ikaw, ano ba ang ginagawa mo dati? Marami ka bang ginawang masama? Huwag kang makialam." Naramdaman ni Jung Ihwa ang lamig at babala sa salita ni Chulmin, biglang nagiging malungkot. Ang malakas na pagkakabagsak ng baso sa mesa ay nagpababa ng kanyang masayang loob. Nag-iba ang ihip ng hangin. "Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Hindi ko alam at hindi ko pakikialaman." Ilang matutulis na sagot ay nagpawala ng pag-asa ni Jung Ihwa. Nag-isip siya ng dahilan at mabilis na tumayo para umalis. Noon lang na-realize ni Chulmin na mali ang sinabi niya. Kaya pagkahatid kay Jung Ihwa sa bahay, tinawag niya siya at sinagot ang tanong kanina. Dati siyang boxer at maraming ginawang masama, ngunit ngayon nagbago na siya at nagsimula ng bagong pamumuhay. "Hindi ko nasabi dahil nahihiya ako, hindi dahil hindi kita pinapansin." Tumingin si Jung Ihwa kay Chulmin, nakita na hindi na siya nagsasalita, kaya malamig na nagsabi ng good night at pumasok sa loob. Sa totoo lang, si Chulmin ay hindi lang dating top boxer, kundi pati na rin debt collector na gumagamit ng karahasan. Sa isang misyon, gusto niya lang takutin ang target. Hindi niya inaasahan na magsusunog ng gasolin ang tao at tumalon mula sa taas. At ang aksidenteng ito ay naging dahilan ng mas malaking aksidente sa kalsada, kaya lang hindi niya naabot na tignan dahil dumating na ang mga pulis. 5 taon siyang nabilanggo. Dahil sa konsensya, pagkalabas ay tumigil sa gawaing masama at naging security guard. Swerte naman ang taong tumalon ay nailigtas pa. Madalas bisitahin ni Chulmin sa hospital para bayaran ang utang na loob. Ngayong araw binigyan siya ng nurse ng headband, tinanong kung may girlfriend na pagbibigyan. Ngumiti si Chulmin ngunit hindi sumagot. Mula nang maghiwalay sila, araw-araw siyang naghihintay sa security booth, umaasang dadating ang babae. Kaya lang ang tunog ng baston na tumutuktok sa sahig ay hindi na nakaharap sa kanyang direksyon. Kahit gusto man makipagbati, sa loob ni Chulmin, kasalanan niya lahat. Anong karapatan niya para humingi ng patawad? Ngayong gabi pag-uwi sa bahay, bubuksan na ni Jung Ihwa ang pinto. Bigla niya naring may lalaking boses sa likod. Yung boss pala niya, walang galang at malakas na pumasok sa kwarto. Ginagamit ang mataas na posisyon at bastos pa ang pananalita. Hindi nagtagal, nagpakita ng masama niyang ugali. Gusto ni Jung Ihwa lumaban, ngunit nakakuha ng malakas na sampal. Nakita ang mukha ng nakakasukang boss, sobrang takot ni Jung Ihwa. Sa panik, hinila niya ang emergency alarm na dala niya. Sinampal pa siya ulit, ang tanging pag-asa ay nabasag na rin. Sa kritikal na sandali, narinig ang tunog ng pinto na binasag. At nang makita ang eksena sa harap, ang sumugod na galit. Na-trigger ang isip ni Chulmin, sunod-sunod siyang nanauntok. Hindi narinig ang pagmamakaawa ng kalaban, parang gutom na lobo na ilang araw. Ang mga mata ay lasing na gusto durugin ang tao sa harap. "Tumigil ka na." Nang marinig ang boses ni Jung Ihwa, dahan-dahan siyang bumitaw. Ngunit ang gutom na lobo, hindi iiwan ng basta ang nahuli na biktima. "Tignan mo ang mga mata ko, kung may susunod pa, papatayin kita." Naging tahimik na sa loob, dahan-dahan na lumapit si Chulmin kay Jung Ihwa. Yumuko, ang galit sa mga mata ay pinalitan ng pagmamahal at kabaitan. "Paano kung matanggal ako sa trabaho? Bakit mo pa gusto ang trabahong yan?" "Kasi kailangan ko pang mabuhay, kailangan ko pang mabuhay."
Alagaan kita talaga. Ano ba ako sa'yo? Ginagawa mo akong mas kawawa pa. Umalis ka na. Hindi nagsalita si Chulmin, tumayo lang siya ng tahimik at inilagay ang headband sa mesa. Gabi na, umupo si Jung Ihwa sa madilim na banyo, inilawan ng flashlight ang mata niya. Ang natitirang kaunting liwanag tila naging mas dimpa. Sa mga susunod na araw, tuwing lalabas si Jung Ihwa, sa hindi kalayuan, palaging may sumusunod. Nahalata niya, hindi siya nagpakita ng takot, sa halip sa malamig na loob naramdaman niya ang kaligtasan at init. Kaya sa harap ng security booth, lumitaw muli ang pamilyar na figura. Nag-resign si Jung Ihwa, gusto niya sa weekend samahan siya ni Chulmin na lumabas. Sinabi mo na alagaan mo ako, ganito kadali lang naman walang problema. Ang mga taong hindi magaling magsalita, ginagamit ang aksyon bilang kapalit. Bago umalis ngayong araw, ibinigay ni Chulmin kay Jung Ihwa ang aso. Isang golden retriever, umaasa siya na kahit wala siya, ang minamahal niyang babae ay makakaramdam pa rin ng kasama at kaligayahan. Pinangalanan niya ang aso na Uyu para walang alalahanin sa buhay. Uyu, masaya akong makilala ka. Ang malambing na hanging tagsibol ay dumaan sa bintana, may kasamang amoy ng bagong dahon, dahan-dahang hinahaplos ang dalawang pusong nagiging malapit. Sa tabi ng lawa, unang nalamang ni Jung Ihwa na si Chulmin ay ulila pala, hindi niya naaalala kung ano ang itsura ng mga magulang. Kaya tinawag niya si Chulmin at nagsama silang umupo sa lupa, bawat isa ay kumuha ng peble. Ang batong ito ay parang ikaw, dadalahin ko itong bato na ito na. Kaya dalhin mo rin ito na parang ako, naramdaman ang init mula sa palad. Tumingin siya sa kanya, ang hangin ay humipaw sa buhok niya at napangiti ang mga labi niya. Ang matibay at tahimik na pagmamahal na ito kasama ang paglalaro ng aso sa tabi, sa kintab ng dagat-dagatan, tulad ng mainit at magandang musika, tahimik na tumutugtog. Ang pagdating ni Jung Ihwa ay tulad ng mainit na araw na galing sa langit, nagkaroon ng lakas at pag-asa ang madilim at boring na mundo ni Chulmin. Para magkaroon ng mas magandang buhay si Jung Ihwa, pumunta siya sa dating coach at bumalik sa boxing career. Bukod sa araw-araw na mahigpit na training, nag-part-time pa siya sa paghahatid ng tubig. At ang lalaking mukhang walang alam ay napakaromantiko at malambing. Tinanggal niya ang board na humahadlang sa liwanag, pinakinis ang matigas na sulok ng mesa, tinanggal ang threshold na madaling ikakadulas. Lahat ng pwedeng magdulot ng panganib, lahat ay inalis niya. Kanan ay dining table, pati ang sulok ng mesa pinakinis mo. Ang posisyon ng furniture ay na-adjust din. Wala na rin ang threshold. Ang kama ay nandito. Naramdaman ang matagal nang nawalang araw sa loob. Hinanap ni Jung Ihwa si Chulmin, hinawakan ang mukha niya. Unang beses na ganito kalakas na gusto niyang maalala ang itsura ng lalaking ito. Ang daliri ay dumaan sa itim na kilay, tapos sa nakapikit na mata, mataas na ilong at bahagyang nakabukas na bibig. Ganito, parang nakikita kita, nakatingin ka ba sa mata ko? Dahil sa nagsisinungaling ka. Nakatinginan sila, ang maliwanag ng ngiting mukha ay malambing, ang lahat sa paligid ay nagiging malabo at hindi malinaw. Mabilis na nag-improve ang relasyon nila, masayang halakhak na puno sa bawat sulok ng kwarto. Ang dating kadiliman at pag-iisa, hindi na dumating. Nakita na ang resulta ng training ni Chulmin, nabawi niya ang dating skills, dahan-dahang sumisikat sa iba't ibang competition. Si Jung Ihwa naman base sa libro, nag-aral ng massage technique. Tuwing gabi, hinihilot niya ang pagod na likod ni Chulmin. At nang may kaunting ipon na, nagsimula silang magplano para sa magandang future. Suggest ni Chulmin na magbukas ng maliit na workshop para si Jung Ihwa ay makakagawa ng mga bowl at vase na gusto niya. Lahat ng bagay tila nagiging maganda hanggang sa araw na ito. Dinala ni Jung Ihwa si Chulmin sa harap ng spirits ng mga magulang at nagsalita tungkol sa nakabaon sa puso na hindi niya kayang alalahanin ang aksidente. Ang araw na iyon ay maulang gabi rin, nagdadrive si Jung Ihwa kasama ang mga magulang, ang mata ay natuon sa taong nasusunog na bumaba galing sa taas at dahil sa sandaling pagka-distract naging dahilan ng masakit na aksidente. Nawala ang kanyang paningin at nawala rin ang mga magulang na minamahal siya. Ang salitang ito ay parang kidlat na sumabog sa isip ni Chulmin, lalo siyang nahihirapang huminga, halos mamatay na. Yun pala, ang aksidente ay nangyari dahil sa kanya. Ang biktima ay ang babaeng mahal niya, lahat ng kamalasan at hirap niya lahat ay galing sa kanya. Sa madilim na gife, sunod-sunod na malakas na suntok sa punching bag hanggang sa mapagod na, hawak ang dibdib na parang ginugupit ng kutsilyo, lumuhod sa sahig at umiyak ng malakas. Nang gabing iyon nang umuwi si Chulmin, nakita na nakakalat sa sahig ang pagkain sa mesa, agad siyang nagpanik. Naghanap ng matagal hanggang sa nakita niya si Jung Ihwa sa hospital. Nakita ang ngiti na binigay niya, lumingon si Chulmin,
wala na siyang lakas na makatingin sa kanya. Mabuti na lang, sa aksidenteng ito, narinig ni Chulmin ang balita mula sa doktor na ang mata ni Jung Ihwa may posibilidad pa na magamot pero kailangan sa loob ng 1 buwan kung hindi ay tuluyang magiging bulag. Ibig sabihin, kailangan ni Chulmin ng mabilis na pera para sa mahal na operation, kaya pumunta siya sa nightclub at humingi ng tulong sa kaibigan na parte ng underground. Pumayag ang kaibigan na bigyan siya ng pera pero may kondisyon, tulungan siya sa underground boxing match. Alam ni Chulmin ang panganib pero para kay Jung Ihwa, walang pag-aalinlangan na pumayag. Ngayong araw tinawag ni Chulmin si Jung Ihwa. Nagsinungaling na marami siyang savings at nagsuggest na gamutin ang mata. Pero para kay Jung Ihwa, kontento na siya sa buhay ngayon at tungkol sa pagkamatay ng mga magulang lagi siyang nakokonsensya. Sa tingin niya ang pagkawala ng paningin baka isang paraan ng pagbabayad. Ayaw mo bang makita ako? Ayaw mo bang makita ang anak natin? Dahil sa persuasion ni Chulmin, sa huli ay hindi na tumanggi si Jung Ihwa. Gusto rin naman niya makita ang lalaking kasama niya araw-araw. Sa underground boxing palaging may kasamang kamatayan at revenge. Para hindi madamay si Jung Ihwa, sinira ni Chulmin ang lahat ng information tungkol sa kanya. Pagkatapos pumunta sa ospital, hindi umalis sa tabi ni Jung Ihwa na ma-operate bukas. Paano kung mas pangit ka kaysa sa iniisip ko? Dapat ready ka na, napakapangit ko talaga, baka hindi mo ako makilala. Imposible yan. Kinabukasan bago ang operasyon, hinawakan ni Jung Ihwa ang pisngi ni Chulmin at nangako na magkikita sila mamaya. Nakitang pumayag siya tapos lumiko na papasok. 2 hakbang pa lang, lumingon siya at nag-remind ulit. Maghihintay ka sa labas diba, hindi ka aalis kahit saan. Wala naman akong mapupuntahan. Nakita si Jung Ihwa na hindi na siya makakaalis. Sa mata ni Chulmin, puno ng alala at hindi pagsalita. Tungkol sa underground boxing match, wala siyang tiwala, baka sa separasyon na ito ay hindi na sila magkikita. Mabilis na nakarating si Chulmin sa ibang bansa at nag-assume ng bagong peking identity. Ilang beses na lumipat, pumasok sa venue na puno ng kamatayan. Nakita niya ang malaking iron cage sa harap, unang beses na naramdaman ang kaba at takot, na ang babaeng gigising sa hospital ay hindi na niya makikita. Kasama ang malinaw na tunog ng bell, nagsimula rin ang laban nila. Ang kalaban ay sikat na champion dito, hindi lang mas malaki ang katawan, napaka-brutal pa ng mga suntok. Ilang rounds, nasa disadvantage na si Chulmin, ang suntok niya ay walang epekto, ang atake ng kalaban ay nakakamamatay. Sa matinding sakit sa katawan, nagsimula nang mawalang ng animo si Chulmin. Mabuti na lang ang mayabang na kalaban, sa critical moment ay nagpakita ng kahinaan. Ginamit ni Chulmin ang opportunity at giniit ang huling lakas, binigay sa kalaban ang deadly hit. Kaya lang ang panalo na ito ay nakaaway din ng mga nagtalo dahil sa kanya. Walang siyang bantay, kakalabas lang sa venue, nabangga ng mabilis na kotse. Sunod-sunod ang matinding sakit na tumuturok sa katawan. Sa malamig na sahig, ang luha mula sa mata ang tanging paraan para humingi ng patawad sa malayong babae. Successful ang operasyon ni Jung Ihwa, kaya lang sa mukha niya, walang nakikitang tuwa. Dahil ang lalaking nangako na hindi aalis ganun na lang nawala sa buhay niya. Kahit sa istasyon ng pulis, walang makitang trace. Mas malala pa, ang bahay na puno ng memorya nila malapit na ring ma-demolish. Nakabawi nga siya ng paningin pero totoo ring nahulog sa kadiliman. Sa araw ng paglipat bahay may package na dumating na matagal nang napadala. Agad na binuksan ni Jung Ihwa, yung headband na binigay sa kanya ni Chulmin. Base sa address pumunta siya sa hospital at nakita ang lalaking nasunog at ito rin ang gusto ni Chulmin. Sa gabi bago maoperahan si Jung Ihwa, naisip niya na sabihin ang lahat tungkol sa aksidente pero walang lakas na magsalita. Takot na kapag nalaman ni Jung Ihwa ang totoo ay hindi na niya ipagagmot. Ang mata, kaya sa pamamagitan lang ng biktima, mapapakita ang lahat ng katotohanan. Biglang nagluha ang mga mata ni Jung Ihwa. Ang malupit na katotohanan parang matalim na patalim, malakas na tumurok sa dibdib niya. Pumunta siya sa lawa kung saan naging sila, naupo ng matagal, sa huli ay pinili pa rin na hawakan ng mahigpit ang bato. Lalo pang lumalakas ang pag-miss ni Jung Ihwa kay Chulmin, sa pamamagitan ng memorya, sinusubukan niyang gawin ang itsura niya pero kahit anong subok niya, ang nagawa niya ay malabo at malamig lang. Na clay figure. Lumipas ang 2 taon, sunod sa plano nila noon, nagbukas si Jung Ihwa ng maliit na workshop sa lugar. Tumanggi siya sa maraming manliligaw na natili sa lugar, naghihintay sa pagdating ng taong iyon. Bukod sa sariling trabaho, madalas din mag-volunteer si Jung Ihwa sa hospital. Ngayong araw tulad ng dati, nakatuon siya sa pagmamassage sa matanda. Hindi alam na ang boses niya ay naging dahilan para bigla na lang magmulat ng mata ang lalaking sa katabing kama. Lumingon si Chulmin na nawala ng 2 taon at nang makita ang pamilyar na anino, hindi niya namalayan na yumuko siya sa unan. Ngayong nakakakita na siya, napakaganda at kaakit-akit,
nabasa na ng luha ang mga mata, pinipigilan niya ang panginginig ng katawan at muling lumingon. Dahil sa konsensya o sa kondisyon ng katawan niya ngayon, hindi niya kaya at hindi rin pwedeng ipakilala ang sarili. Hello, bago ka ba dito? Transfer siya mula sa Incheon Hospital. Hindi ka makapagsalita. Hindi pa siya nagsasalita. Ako na lang magmamassage sa'yo. 2 taon na nakahiga. Grabe na ang muscle atrophy ni Chulmin pero kahit ganun, ang kamay na nakapatong sa likod ay tumigil saglit. Sa isang sandali, halos makilala na niya. Kaya lang nang tumingin, nakita niya ang hindi kilalang pangalan, nakita ang mukha na puno ng peklat. Ngumiti lang siya at nawala rin ang pag-asa sa mga mata, hanggang sa umalis si Jung Ihwa. Ang kanang kamay na nagiging puti sa higpit dahan-dahang nawala ang lakas, ang lalamunan na mahigpit na parang gitara hindi na nakontrol ang pagkonvulse. Nang medyo gumanda ang katawan, habang wala si Jung Ihwa, pumasok si Chulmin sa workshop niya. Bumili siya ng night blooming jasmine at nang hindi napapansin ng staff, tahimik na kinuha ang pagong. Para hindi maging pabigat kay Jung Ihwa, tuluyang aalis dito. Si Woo-yu na lumaki na, hindi nakalimutan ang amo, natumba si Chulmin dahil sa pagsalakay. Sumunod na tumakbo si Jung Ihwa, tinulungan niya si Chulmin at humingi ng tawad. Nagkita ba tayo sa hospital? Saan ka pupunta, ihatid kita? Nakita ang pamilyar na mukha, umiti si Chulmin at umiling at agad na naglakad palayo. At sa sandaling ito, parang humina si Woo-yu, nakatingin ang direksyon na pinuntahan ng amo, nagwawagwag ang buntot at tuloy-tuloy na tumatahol. Siguro si Woo-yu lang ang nakakaalam kung gaano kasakit ang hindi pagsalita ni Chulmin ngayon. Mabilis na bumalik si Jung Ihwa sa shop, bigla na lang natuklasan na nawala na ang maliit na pagong sa shelf. Nagtanong siya sa staff, hindi rin alam ng staff. Habang nag-iisip, narinig niya si Woo-yu na patuloy na tumatahol. Tiningnan niya, yun na nga ang lalaki kanina. Sa isang sandali, parang naisip niya ang isang bagay, agad na lumungkot ang mga mata at nagsimula ring mabilis na tumubok ang puso. Kanina, may pilay na tao na dumaan ba dito? Bumili siya ng night blooming jasmine na nandoon. Sa sandaling ito, na-realize na ni Jung Ihwa ang payat na lalaki sa hospital na madaling natumba ni Woo-yu, walang iba, kundi ang boxer na kasintahan na iniisip niya araw-gabi. Tumakbo siya palabas ng mabilis patungo sa direksyon kanina. Ang mapait na emosyon sa lalamunan, gustong sumigaw, naging putol-putol na hikbi. Sa gitna ng maraming tao, ang lalaking nagbigay ng liwanag sa mundo niya, muli na naman naglaho sa kadiliman. Nang medyo kumalma, nagmaneho si Jung Ihwa papunta sa hospital. Pero sinabi sa kanya ng staff na si Chulmin ay 2 linggo nang na-discharge na. Huminto ang kotse sa tabi ng daan, sumandal si Jung Ihwa sa steering wheel, parang buong mundo ay umiiwas sa kanya at sa pagkawala ng pag-asa, isang pamilyar na lugar dahan-dahang lumitaw sa isip. Sa malawak na lawa, kinuha ni Chulmin ang turtle mula sa bag at inilagay sa tubig. Mapait ang tadhana, sa ganito lang na paraan makakapagpaalam sa minamahal na babae. Ang tuyong puno na dating pinag-upuan nila, matagal nang wala, pinalitan ng mesa at upuan na hindi alam kung sino ang naglagay. Lumapit si Chulmin, agad na naakit sa braille na nakasulat, yun ang message na iniwan ni Jung Ihwa. Ikaw, hindi ba sinabi ko na pagmulat ng mata, gusto kitang makita, bakit hinayaan mo na ako lang mag-isa? Dahan-dahang lumingon si Chulmin, parang humugot ng lakas, dahan-dahang itinangaw ang ulo at tiningnan ang umiiyak na babae. Habang lumalapit si Jung Ihwa, ang determinasyon at persistence sa mata, nagpapahinga pa rin kay Chulmin, hindi na malayan na umiwas. Tingnan mo ako, tingnan mo ang mata ko, miss na miss kita. Ang tunay na pag-ibig ay isang spiritual na paglalakbay sa mahabang panahon, 2 puso na unti-unting naging malapit nagkakaisa at nagtutulungan, hindi ito maikling passion na parang paputok. Kahit maganda, pero maikli lang. Sa pag-ibig, bawat tao ay kakaiba, may sariling nakaraan at ang pag-unawa at pagtanggap ang susi sa matagalang pag-ibig. Tulad ni Chulmin at Jung Ihwa, pareho silang may hindi magandang nakaraan, pareho silang nahihirapan sa putik ng kapalaran. Pero sa harap ng problema, pinili nilang intindihin ang sakit ng isa't isa, tanggapin ang hindi perpektong pagkatao. Kaya sa huli, nagkaroon ng mainit at nakakaantig na yakap. Ang buhay ay hindi palaging maayos, pati na rin ang pag-ibig. Ang 2 taong tunay na nagmamahalan, kapag dumating ang bagyo, magtatatag na magkasama, magbibigay ng langit sa isa't isa.